Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo ito, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa ng hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay pinto at pinakikinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kani-kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya'y nangunguna sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa sapagkat nakikilala nila ang kanyang tinig. Hindi sila sumusunod sa iba. Bagkus pa nga'y patakbong lumalayo sapagkat hindi nila nakikilala ang kanyang tinig." Sinabi ni Jesus ang talinhagang ito, ngunit hindi nila naunawaan ang ibig niyang sabihin. Kaya't muling sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, ako ang pintuang dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan. Ang sinumang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Papasok siya at lalabas at makatatagpo ng pastulan. Kaya lamang pupunta rito ang magnanakaw ay upang magnakaw, pumatay at magwasak. Naparito ako upang ang tupa ay magkaroon ng buhay, isang buhay na ganap at kasiya-siya." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Umupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang katabi ng pinagpalang linggo. Pinagpalang linggo po sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba tayo online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Tayo po ngayon ay nasa ika-4 na linggo na ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ika-4 na linggo matapos nating ipagdiwang ang muling pagkabuhay ni Jesus. Isang buwan na. Matapos nating ipagdiwang ang Easter Sunday. At itong ika-4 na linggo ng Pasko ng pagkabuhay ay kilala bilang linggo ng mabuting pastol. Sabihin nga po ninyo, mabuting pastol. Yan ang ating pagninilayan sa linggong ito. Kung paano makikilala ang mabuting pastol. Ngunit, hindi sapat. Hindi sapat na kilala natin ang mabuting pastol. Dapat kilala din natin ang isang mabuting tupa. Mabuting tupa. At nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. Siguro nakwento ko na ito. No, tinitignan ko yung files ko. No, kasi sa dami ko nang nakwento, nalilimutan ko na. No, kaya sinusulat ko talaga lahat. No, na feeling ko na kwento ko na ito, pero akma pa rin ito sa ating pagdiriwang ngayon. No? Iniiba-iba ko lang yan. No? Paikot-ikot lang naman ang kwento ko, pero sakyan nyo na lang. Ano? Ang aking kwento ay tungkol sa isang science class teacher.
Isang araw, gumawa ng eksperimento ang guro ng siyensya sa kanyang mga estudyante. No? Ginawa ng science teacher, kumuha ng 4 na garapon. Ang isa, binuhusan niya ng beer o serbesa. Ang isa, binuhusan niya ng gin. Ang isang garapon, binuhusan niya ng whiskey. At ang panghuli, binuhusan niya ng tubig. At sa 4 na garapon na yon, nilagyan niya ng tig-iisang uod o worm. Sabi ng teacher, pagmasdan ninyo ang garapon. Ano laman ng unang garapon? Ano pa? Hindi muna. Unang garapon, ano laman? Ano pa nga? At uod. Yun. Di ba nilagyan nga ng uod? Di ba? Pangalawa, gin at uod. Pangatlo, whiskey at uod. Pang-4, at yan. Ginigising ko lang kayo. Pipikit-pikit na kasing iba no? Makalipas ang 2 oras, pinakita ng teacher at binalikan ang 4 na garapon. Nakita ng mga estudyante na sa una, pangalawa, at pangatlong garapon, namatay ang uod. Habang sa pang-4 na garapon, nakita na buhay ang uod matapos ang 2 oras. Anong garapon yung may buhay na uod? Kaya tinanong ng guro, ano ang konklusyon ninyo sa ating eksperimento? Ano? Anong konklusyon ninyo sa ating eksperimento? Ha? Maganda ba ang beer? Maganda ba ang gin? Maganda ba ang whiskey? Hindi. Bakit? Namatay yung uod. Maganda ba yung tubig? Bakit? Buhay ang ano? Uod. Tama ba yun? Sabi ng mga estudyante, Ma'am, we therefore conclude that alcoholic drinks are good. Bakit? Because they can kill worms in our bodies. Hello? Tama ba yon? Sino nagsabing tama yon? Taas ang kamay. Uy, sa mga may bulate, no? Uminom ka lang ng beer, mamamatay yan. Sa mga may bulate, uminom ka lang ng whiskey at gin, mamamatay yan. Pero kapag uminom ka ng tubig, tama? Hindi ba parang ganito sa ating buhay? Yung meron tayong ginagawa o meron tayong konklusyon na parang tama, pero mali. Parang okay naman, pero hindi. Meron ba? Tama naman na pagsabihan mo ang iyong anak. Tama naman na turuan mo ang iyong anak. Tama ba yon? Tama. Bakit may kasamang mura? Ba't may kasamang batok? Ba't may kasamang kurot? Father, para magtanda no? Kasi hindi pumapasok sa kukoti Tama ba yon? Hello? Nung nagpakasal ka, yan, di ba? In love ka. Pinakasalan mong asawa mo. Tama ba yon? Tama. O ba't ngayon parang mali? Hello? Tama ba yon? Tama naman na pumasa ka sa exam. Tama na dapat hindi ka bumagsak, pero nangopya ka. Tama ba yon? Nangyayari sa buhay yan. Kaya nga, ang tinuturo sa atin ng linggong ito
ay paano makakilala ng mabuting pastol. Kailangan natin ng gabay. Kailangan natin ng isang tao na magtuturo at aalalay sa atin. Ngunit, hindi lang kailangan ng mabuting pastol. Dahil kailangan din mabuti ang tupa. Aanhin mo ang mabuting pastol kung ang tupa ay pasaway. Aanhin mo ang mabuting pastol kung ang tupa ay masama. Kaya nga tinuturuan tayo ng ating ebanghelyo ni Jesus ng 3 katangian ng mabuting pastol at ng mabuting tupa. Unang katangian ng mabuting pastol, alam ang tamang daan. Sabihin nga po ninyo, tamang daan. Ang sabi ni Jesus, ang nagdaraan sa pintuan ay siyang mabuting pastol sa mga tupa. Ngunit ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan ay magnanakaw at tulisan. Tama ba yon? Ang magnanakaw, saan dumadaan? Alam na alam nyo, no? 'Di ba? Magnanakaw ba kayo? Hindi, alam nyo eh. Ha? 'Di ba? Ang mabuting pastol, alam ang tamang daan. Sa una pa lang, kung alam ang tamang daan, walang magiging pagkaligaw. Ganyan ang mabuting pastol. Laging sa tamang daan. Dahil kapag sa iba tayo pinadaan, sigurado mapupunta tayo sa kapahamakan. Kaya dapat ang tupa marunong tumingin kung ang pastol ay nasa tamang daan. Pero sa panahon ngayon, hindi na daan ang tinitignan, kundi hantungan. It's not about the destination. It is also about the way. Pero ang tao nakatingin sa hantungan, hindi sa daan. Ano yung hantungan? Nakamit ang pangarap, na-promote, yumaman. Pero ano ang daan at paraan? Manloko, mandaya, manchismis ng iba. Na-promote ka nga, pero ang dami mo namang siniraan. Di bali na, basta na-promote ako. Kasi yun ang gusto ng tao, yung destinasyon. Di bali nang mali ang daan. Ang ganda ng syudad. Ang ganda, maraming napagawa. Magandang tulay, magandang ilaw, may pabahay. Pero tama ba ang daan? Hello? Meron ngang pabahay, pero ang dami namang kinupit. Ang linis nga ng barangay, pero ang walis, 1,001. Totoo ba yon? Totoo yan. Bakit? Sabi natin, okay na yon, Father. Okay na yung may korupsyon. Basta may ginagawa. Ayun. Ganyan ang nangyayari sa atin. Nakatingin kasi sa destinasyon at hindi sa daan. Di bali ng mangopya, basta pumasa. Ang importante, pumasa. No? Nakaganti ka nga, pero nakasakit ka naman. Yan. Kahit kailan, hindi yan magiging mabuti. At hindi yan gawain ng isang mabuting pastol dahil mali ang daan. Ang isang mabuting pastol, lagi sa tamang daan at hindi kailanman gumagawa ng masamang paraan. Samantala, kung ang mabuting pastol alam ang tamang daan, dapat ang tupa sinusunod ang tamang daan. Sabihin nyo nga po, sinusunod. Walang silbi ang isang mabuting pastol na alam ang tamang daan kung hindi naman susundin ng tupa ang tamang daan. Walang maidudulot na mabuti kung ang tupa ay hindi marunong sumunod sa tamang daan. Parang nanay,
Kahit maganda, paus-paus ka na magsabi, mag-aral. Huwag magmura. Magsikap. Pero kung ang anak ay hindi makikinig, mapapabuti ba ang anak? Hindi. Dahil dapat ang tupa marunong sumunod sa tamang daan. Pangalawang katangian ng isang mabuting pastol, tinatawag ang kanyang tupa sa kanilang pangalan. Sabihin niyo nga po, pangalan. Ang isang mabuting pastol, hindi lang pamilyar sa kanyang tupa, kundi kilala ang bawat isa at tinatawag sa pangalan. Kahit pa ang mga tupa ay magkakamukha, magkakahugis, magkakakulay, at magkakatunog, ang mabuting pastol alam ang pangalan ng bawat tupa. Dahil kilala niya at may relasyon siya sa bawat isa. Alam niyo po, ang ate ko ay mayroong anak na kambal. No? Kambal yung pamangkin ko, magkamukhang magkamuka, identical. Dahil wala akong relasyon sa kanila, minsan lang kami magkita. No? Pag Pasko lang, tas uuwi na. Pag bakasyon lang, no? Hindi ko sila kilala. Aaminin ko yun. No? Kaya tuwing magmamano yun, tinatanong ko, sino ka? Tapos magpapakilala, ako po si Rio. No? Sino ka? Ako po si Justin. No? Hindi ko kilala. Kasi sabi ko sa ate ko, pwede ba yung isa maikli buhok, yung isa mahaba? Parang sila pa yung nag-adjust para sa akin. No? Pero nagtataka ako, bakit ang nanay nila, kilala sila? Kasi may relasyon. Natatawag nila sa pangalan kasi may ugnayan. At ganyan ang isang mabuting pastol. Kilala ang bawat isang kanyang tupa. Kilala kung sinong mahina. Kilala kung sinong pilyo. Kilala kung sinong maloko. Kilala kung sinong tuso. Sinong magaling. Sinong matalino. Ganyan ang isang mabuting pastol. Kilala ang kanyang tupa at tinatawag sa pangalan. Samantala, ang isang mabuting tupa, kilala ang boses ng kanyang pastol. Sabihin nyo nga po, boses. Walang saysay ang pagtawag ng mabuting pastol sa pangalan ng tupa kung ang tupa hindi kilala ang boses ng kanyang pastol. Alam nyo po, ang mga tupa, malabo ang paningin. No, blurred. Kaya ang mga pastol, lagi may bell. O may paraan sila ng pagtawag, may paraan ng pagsipol, may paraan ng pagsigaw. Kasi doon, kinikilala ng tupa ang kanyang pastol. Hindi sa paningin, kundi sa kanyang tinig. At ang mabuting tupa, kilala ang boses ng kanyang pastol. Panghuli, ikatlong katangian ng isang mabuting pastol, inilalabas sa kulungan at nangunguna sa mga tupa. Sabihin nyo nga po, kulungan. Ang isang mabuting pastol, hindi kailanman kinukulong ang kanyang mga tupa. Binibigyan niya ng kalayaan ang mga ito, pero hindi ibig sabihin pinababayaan. Binibigyan ng kalayaan, pero hindi pinababayaan. Dahil kahit sila ay may kalayaan, nangunguna ang mabuting pastol at hindi pinababayaan. Nangunguna, hindi pinangungunahan. Magkaiba po yun, hindi ba? Nangunguna, hindi mapanguna. Nung isang araw, nag-bless ako ng bahay, bagong bahay ng aking auntie sa probinsya, sa Pangasinan. O kaya dumaan na naman ako sa Manawag. At doon sa blessing, nandun yung engineer nung bahay.
At bilang galing pa ako ng Maynila, matagal akong dumating, nagsimula ng inuman. No? Kapag may alak, may balak. Ito naman ka to. Hindi, no? Nagkasiyahan sila. At dahil dumating ang pare, ayan, no? At may alak, no? Hindi man ako umiinom. No? Itong engineer, dahil nakainom na, nag-express ng kanyang frustration. Sabihin ko frustration at pagkadismaya sa simbahan. No? Sabi niya, no, Father, bakit ganon? Ano ba nangyayari? Sabi ko. Sabi niya, alam nyo nang ang daming korupsyon. Alam nyo na yung mga politiko ay ganito, pero wala kayong ginagawa. Sabi niya, mabuti pa yung ibang sekta, no? Tinuturo kung sino dapat iboto. Mabuti pa yung ibang sekta, no? Dinidiktahan yung kanyang mga tao. Sabi ko, hindi yan ang paraan ng simbahan. Kasi ang isang mabuting pastol, hindi mo kinukulong ang iyong tupa. Binibigyan mo ng kalayaan, pero ginagabayan. Ilang ulit ba namin sinasabi sa inyong bawal magnakaw? Masama ang magnakaw. Masama ang pumatay. Pero binoto nyo, di ba? Hello? Kaya makasagot. Walang kalayaan o walang pagmamahal kung walang kalayaan. Hindi namin pwedeng diktahan. Pwede lang gabayan. Parang isang magulang, kapag ang isang magulang diniktahan ng anak, kapag ang isang magulang kinulong ang anak, walang kalayaan, diniktahan, ano mangyari sa anak? Rebelde. Hindi ba? Tingnan mo, yung mga nadiktahan, yung mga kinulong at hindi binigyan ng kalayaan, ayun, mga rebelde ang desisyon. Ang mabuting pastol, binibigyan tayo ng kalayaan. Pero ginagabayan, tinuturuan, hindi dinidiktahan. Yun ang ikatlong katangian ng mabuting pastol. At ang ikatlong katangian ng mabuting tupa, dapat sinusunod ang kanyang pastol. Walang kabuluhan ang pagbibigay ng kalayaan kung hindi naman marunong sumunod ang kanyang pastol. Maraming naliligaw ng daan, marami naliligaw ng landas, kasi maraming hindi marunong sumunod. Ang mabuting pastol at ang mabuting tupa, hindi pwedeng paghiwalayin. Pero para marating natin ang inaasam na kabutihan, kailangan ang pastol at ang tupa ay may mabuting relasyon. May pagkakaunawaan. Dahil kung hindi sigurado ang relasyon, pagkaligaw at kasiraan ang mangyayari sa dalawa. Hindi sapat, kilalang mabuting pastol. Dapat kilala mo kung paano maging mabuting tupa. Sa panahon ngayon, ang hirap malaman kung anong mabuti. Pero posible. Dahil merong Jesus na magpapakita sa atin kung paano maging mabuting pastol. Kung tayo ay magiging mabuting tupa. Amen? Amen.